Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga kawal, police, coast guard, firefighters, jail officers, at lahat ng armado at uniformadong lingkod at sa inyong mga pamilya. Ako po si Father Dion, isang paring katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at isang kapilyan na hukbong katihan ng Pilipinas. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday, January 17, 2026, sa unang linggo ng karaniwang panahon. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin na madalas natatagpuan tayo ng Diyos habang abala tayong naghahanap ng iba. Sa ating unang pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel, chapter 9, verses 1 to 4, 17 to 19, at chapter 10, verse 1, si Saul ay inutusan ng ama na maghanap ng mga nawawalang asno. Karaniwang gawain lang. Walang papuri, walang medalya. Paulit-ulit, pagod, at tila walang bunga. Pero ang hindi niya alam, habang siya ay naghahanap ng asno, inihahanda na pala siya ng Diyos para sa mas malaking misyon. Nang makaharap niya si Samuel, pinahiran siya bilang hari. Para sa ating mga naka-uniforme, malinaw ang aral. Minsan pakiramdam natin ay paulit-ulit ang duty. Minsan parang walang nakakapansin ng sakripisyo. Minsan parang walang malinaw na direksyon ang pinagdaraanan. Ngunit habang ginagampanan mo ng tapat ang ordinaryong tungkulin, maaaring hinuhubog ka ng Diyos para sa mas mahalagang gawain. Habang pakiramdam mo ay nawawala ka, baka inihahanda ka ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Marcos, chapter 2, verses 13 to 17, si Levi ay nasa mesa ng paniningil, nasa trabaho, nasa duty. Sa mata ng iba, siya ay makasalanan, tiwali, hindi kagalang-galang. Pero sa mata ni Jesus, iba ang tingin. Hindi siya sinermonan, hindi siya hinusgahan, hindi siya pinahiya. Isang pangungusap lang ang sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. At tumayo si Levi. Mahalagang mensahe ito para sa mga uniformadong tagapaglingkod. Hindi hinihintay ng Diyos na maging perpekto ka bago kanya tawagin. Hindi niya sinasabi, ayusin mo muna ang lahat. Sinasabi niya, sumama ka sa akin at sabay nating ayusin ang lahat. Nagrireklamo ang mga Pariseo. Bakit kasama niya ang mga makasalanan? Sumagot si Jesus, hindi ang malulusog ang nangangailangan ng manggagamot, kundi ang may sakit. Napakalaking ginhawa nito para sa sundalong pagod na sa loob. Pulis na mabigat ang konsensya sa mahihirap na desisyon. Coast Guard na laging nakaalerto sa panganib. Bomberong inuuna ang buhay ng iba kahit nalalagay sa alanganin ang sarili. Jail officer na araw-araw humaharap sa tensyon at banta. At mga pamilyang tahimik na nag-aalala at naghihintay. Sinasabi ni Jesus, lumapit ka. Hindi kita tinataboy dahil sugatan ka. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ako nandito. Mga kapatid, tulad ni Saul, ginagawa ninyo ang tungkulin kahit hindi napapansin. Tulad ni Levi, maaring may bigat ng nakaraan o pagod sa loob. Ngunit malinaw ang sinasabi ng Diyos ngayon. Nakikita kita. May saysay ang ginagawa mo. Hindi ka tinatawag dahil perpekto ka, kundi dahil mahalaga ka. Ang tanong ay hindi, karapat-dapat ba ako? Ang tunay na tanong ay kapag dumaan sa Jesus at tumawag, tatayo ba ako at susunod? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos,
Salamat dahil nakikita mo ang aming tahimik na pagsisikap. Sa gitna ng duty, pagod, panganib at pangamba, ipaalala mo sa amin na ikaw ay kumikilos kahit hindi namin nakikita. Bigyan mo ng lakas at tapang ang aming mga sundalo, pulis, Coast Guard, bombero, jail officer, at lahat ng uniformadong tagapaglingkod. Bigyan mo ng kapayapaan ang kanilang isip, tatag ang kanilang loob, at proteksyon ang kanilang mga pamilya. Kapag kami napapagod o nadadapa, ipaalala mo sa amin na ikaw ang manggagamot, na nagmamahal, tumatawag, at muling nagpapabangon sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.